So, good evening, study buddy. Sa bidyong ito, pag-aaralan natin ang modify panel sa ating ribbon. So, ano ba yung gamit niyan? Ano ba yung mga purpose nitong mga to? Yung erase, offset, trim, fillet, move, mirror, scale, rotate, explode, and array. So, makakatulong ito sa pag-modify ng ating object. So, kung may gusto kang i-trim, gusto kang i-erase, the same time, para mapabilis yung paggawa natin ng isang object natin. Okay? So, let's start. So, unahin natin yung erase command natin. So, obviously, pag erase, i-delete natin or i-erase natin yung object na gusto natin i-erase. So, removes object from a drawing. For example, create tayo ng circle. Ayan. So, gusto natin siyang i-delete. So, meron tayong dalawang way. Una is sa ating ribbon sa modify panel. I-click lang natin tong icon na to. Then, select object. Then, enter. Select na siya. At delete na siya. Or, sa ating command window. So, type nyo lang E, shortcut key, or shortcut command, then select object. Then, enter. Okay? Next, offset. Ano yung ibig sabihin ng offset? So, creates concentric circle, parallel lines, and parallel curves. Okay? So, gawa muna tayo ng line natin. Okay. So, ang distance is 50. Okay. So, ang sabi diba, creates a concentric circle parallel lines. So, sa parallel lines muna tayo. Okay. So, click dito sa modify panel or O sa ating command line. So, yun. Then sabi, specify offset distance. So, ang ating distance is 5.5. Then, select mo yung object na gusto mo. Yun. Or, pataas. So, depende yan sa pointer ng iyong cursor or yung pick box mo. Kung down or up. So, kung vertical, left or right. Okay, sample natin. Then, offset. Specify true point natin is 5. Okay. Next natin is trim. Ano ba yung ibig sabihin ng trim? So, trims object to meet the edges of other object. So, gawa muna tayo ng object natin. Yung kanyang distance sa taas or yung length. 30. Close. Okay. Then, mag-offset tayo. And yung ating vertical naman. Ayan. Okay. So, gamitin na natin yung trim na command. Again, ano nga ba yung trim? Trims object to meet the edges of other objects. So, pag nag-trim tayo, hindi siya totally na-delete,
Kumbaga nagbabawas lang tayo dun sa object na gusto nating bawasan. So para kang nagpagupit. So, halimbawa, yung bangs mo, pinagupitan mo. So hindi naman totally tatanggalin yan. So yung edges natin, yun yung ating suklay or yung daliri natin. Then yung gugupitin natin with our scissor. So yung matitrim, yun yung mawawala. So yung matitira, yun yung object na hindi madidelete. Okay? So let's start. So trim natin. Click mo lang dito. Then select object. Pwedeng all or yung kung ano yung gusto mong i-trim. So sa object na to, parang gagawa tayo ng image nung sa hollow blocks. So ito, gusto natin tong mawala. Then makikita nyo, merong X end na matitrim natin. Ito yung part ng object natin na matitrim natin. Ayan. Alternate lang natin. Then dito naman. Ayan. Okay. Pansinin nyo, yung kiniklik natin, siya lang yung nawawala. Okay. So hindi siya totally na di-delete. Okay. Ayan. So mukha na siyang hollow blocks. Okay. So, okay. So, ayan na siya. Next is fillet. Ano naman yung ibig sabihin ng fillet? So, yung fillet, yun, rounds and fillet the edges of objects. So, di ba may corner tayo? So, ginagawa niyang round yan. Pinapatay niya yung kanto. Okay? So, shortcut command or sa ating ribbon or sa modify panel natin, click natin yan. Then sabi, select first object. So select natin yung first object natin, then yung second object natin. Since kanina nakapaglagay na ako ng radius niya, automatic nag 5 siya. Ulitin natin. So fillet natin, then radius. So specify fillet radius, gawin natin 5, enter, then select first object and second object natin. Okay? Or pwede din yung multiple. Yun. Okay? Next is yung ating move command. So gawa muna tayo ng object natin, circle with a radius of 20 or 10 ang radius natin. Ayan. So obviously si move command, i-move natin yung object natin from a certain point to another point. Okay? So yung kanyang shortcut command is M or sa modify panel natin. Okay? Sabi, select objects. So select natin yung ating object na gustong i-move. Enter. Then specify base point. So make sure nyo na na-checkan natin yung ating center point or yung ating quadrant para lang ma-detect natin yung ating basement point natin. Okay? So since meron naman na yung aking center point, so ma-detect ko na. Move natin, select natin yung object, enter. Then ang ating displacement is 20. Okay? Ulit. So, move.
Select mo yung object. Enter. Displacement point natin or yung base point natin. Then, ating distance ay 20. From point A to point B, distance is 20. Okay, dito hanggang dito. Okay. Next natin yung ating mirror. So, gawa muna tayo ng ating object. So, make sure nyo naka-ortho on kayo. Line. First point, 5. Next line is 10. Distance or yung kanyang length. And 5. Skip. Okay. So, mirror natin sa ating ribbon sa modify panel. Or MI sa command line. Select objects. So, select natin yung ating objects, yung highlight natin. Enter. Specify first point of mirror line. Then, second point. Then, enter. Yan. Buo na siya. Okay? Next is yung ating scale. Okay? So, i-join natin tong ating object para maging single entity siya. Yan. Then, i-move natin. I-move natin yung ating object. Ayan. Okay. Scale. Ano ibig sabihin ng scale? Scale enlarges or reduces selected objects, keeping the proportions of the object the same after scaling. So, simple lang yan. Pinapalaki natin or pinapaliit natin yung object natin. Okay? Shortcut command, SC, or click at modify panel. Okay? Then, select natin yung object na gusto nating i-modify, i-scale. Then, specify base point. Then, lagay natin yung factor na gusto nating i-scale. So, halimbawa, gusto natin palakihin ng times 2. So, 2 ang lalagay natin factor. Yan. Then, example, gusto na uli nating paliitin. So, select natin yung object. Enter. Then, specify base point. Then, factor natin 0.5. So, liliit siya. Yun, ng 0.5. Okay? Next natin is yung ating rotate command. So, ano ba yung meaning ng rotate? So, rotates objects around a base point. So, simple lang na niro-rotate lang natin yung ating object. Okay? So, RO for shortcut key or shortcut command, or click mo sa ating modify panel. Then, select object. Specify base point. Kung papansinin nyo, yung arrow niya is naka anti-clockwise or counterclockwise. Okay? Then, lagay natin yung ating degree kung ilan yung rotation angle niya. So, gawin natin 45 degree. So, from this point, angle niya is 45 degree. Next is explode. So, since yung ating object ay naka-single entity, so, paano ba yan ma-break? Ano ba yung gamit ng explode? Breaks a compound object into its component objects. So, single entity, gusto mong halimbawa ay i-delete itong part lang na to, so explode mo yan. Or type sa shortcut sa command line X, or click mo sa modify panel itong box na to, explode. Then select mo yung object, enter. Then mase-select mo na yan isa-isa. Okay? So, gusto mong i-delete yung itong part lang na to, madi-delete na siya. Okay? Next, yung ating array. Ano ba ibig sabihin ng array? So, yung array na yan, meron yung tatlo. Pag click mo yan, may pull down arrow dyan, may rectangular array, path array, and
polar array. So, ano ba yung gamit ng tatlo na yan? So, unahin natin yung rectangular array. So, sa rectangular array, gawa muna tayo ng ating object na 2 radius. So, circle, specify point 2. Then, click natin yung rectangular array. Then, sabi, select objects. Enter. So, pansinin nyo, sa may ribbon, may column, may row, may level. So, nasa iyo yan kung ilang column, ilang row, at ilang level ang gusto mong ma-array. Or, yung between nya, yung space. Example natin, 5 row, 5 column. And, pansin nyo, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then, baguhin natin yung distance or yung between distance nya. Gawin natin 4. And yung kanyang distance is 4. Yun, nagdikit-dikit siya. Okay? Balik natin sa 6. Okay. Ano naman yung level? So, yung level, ano siya parang palapag mo. Level 1, level 2, level 3. So, makikita mo yan kapag nirotate natin. Okay? Yung ating view cube natin. So, gawin natin 2 level. Okay. So, hindi natin yan na-appreciate dahil naka-top view tayo. Okay? Ayun. Ayun siya. 1 level, 2 level. Ayun. Naka 2 level tayo. First and second level. Okay. Next, yung ating path array. Okay. Sa path array, click mo yan. Ang sabi, evenly distributes object copies along a path or a portion of a path. Meaning, kailangan meron kang path. Pag wala kang path, hindi mo ma-execute si path array. Okay, so gawa muna tayo ng line or nung kanyang path. So, yung path, pwede yung spline, helix, line, circle. So, pwede yan. Basta may path ka na paglalagyan ng array mo. So, gawa muna tayo ng line with a path na 50 kanyang distance. Then, gawa tayo ng circle. Make sure nyo na naka-check ang inyong end sa object snap para ma-detect natin yung end ng ating line. So, radius is 2. Then, click natin yung array, path array. Then, select objects. So, select natin yung object natin. Then, enter. Then, select path curves. Then, pansinin nyo, may item kung ilan. And, yung between distance niya. So, halimbawa, gusto natin gawing ang distance niya is by 5. Yun. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 yung item niya. Okay? Halimbawa, gusto mo is by, ang distance is 10. Yun. So, from this point to this point is 10 na kanyang distance. So, meron tayo 6 na item.
Last, yung ating polar array. So, pag sinabing polar array, evenly distributes object copies in a circular pattern around a center point or axis of rotation. So, gawa muna tayo ng big circle. Ang kanyang radius is 25. Yan. And, make sure nyo na naka-on ang inyong center and inyong quadrant. Okay, para ma-detect lang natin. Ayan. Okay. Then, gawa tayo ng small circle. Ang radius ay 1. Then, click na natin or piliin na natin si polar array. Then, sabi, select object. So, select mo yung object natin na small circle. Okay. Then, specify center point of array. So, i-hover mo tong big circle para lumabas tong center point natin. Okay. Then, ayun. So, ganun din, na-adjust yan kung ilang item ang gusto mo. So, halimbawa, gusto mo is 10. So, 10 na small circle ang nagawa natin or between 45 spacing niya. So, hindi. So, ano siya eh. Kumbaga, pinagkasya niya yung 10 sa ating circle big. Next naman natin is yung ating polar array. Ano ba yung sabihin ng polar array? Okay, so evenly distributes object copies in a circular pattern around a center point or axis of rotation. Creates an array by copying the selected objects around a specified center point or axis of rotation. So meaning meron tayong circle na paglalagyan ng ating array. So gawa muna tayo ng ating circle. Ang radius ay 20. Then small circle, and make sure nyo na naka-on yung inyong center point and yung quadrant nyo para mamaya ma-detect natin pag maglalagay tayo ng small circle. Okay? So, circle natin. Ang kanyang radius ay 1.5. Ayan. Then, click na natin yung ating polar array. Select objects. Enter. Then, i-hover nyo para ma-detect yung ating center point. I-hover nyo itong inyong big circle para lumabas to. Okay? Next is specify center point of array or base point. So, base point natin yung ating big circle. Okay. So, pansinin nyo, meron tayong 6 na small circle sa big circle natin. So, pwede yang ma-edit. So, halimbawa, gusto mo ay 5 lang. So, sa 5 na small circle, nag-adjust yung spacing niya. Kanina, 6 yan. So, 60 ang in-between niya. So, nung ginawa mong 5, naging 72 ang distance niya. Kumbaga, automatic hinahati niya into equal parts. Or, ma-adjust mo yan kung ilan lang ang gusto mong malagyan ng array mo. So, halimbawa, buo na 360, gusto mo is yung kalahati lang, 180 degree. Yun. So, nabago uli yung kanyang spacing. Dahil pinagkasya niya yung 5 dun sa 180 or yung sa half circle mo. Okay? So, diyan po nagtatapos yung ating
topic sa modify lesson natin. So, that's all. Thank you.